In this video, let's talk about the market. Price action update tayo kay BTC. Meron na tayong bounce na nakikita as we expect sa previous analysis natin. Hamster Combat gumagawa ng history. Tingnan natin kung paano dinodominate ng Telegram-based game na ito ang tech industry pati social media channel na posibleng pumasok pa sa Guinness Book of Record. Update din tayo sa laban ng SEC and Consensus. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. At kung wala pa kayong Fairdesk Exchange, ito yung ginagamit ko sa futures and copy trading. Patuloy pa din tayong namimigay dito ng $50 giveaway trading bonus para sa mga bagong users na mapipili. Nasa Discord channel natin yung instruction at doon din natin ina-announce yung weekly winner. Yung link nasa description. Balik tayo, unahin natin yung news sa viral game na Hamster Combat. Pwede daw makapasok sa Guinness. Sa tech world, kapag naabot kasi ng isang project, yung 150 million users ay maituturing na exclusive milestone. Kung ikukumpara natin sa ibang game, sa kasagsagan ng hype ng Pokemon Go noong 2016, sa loob ng 33 days naabot nito ang 150 million users. Hinawakan nito yung record hanggang 2023 pero nalagpasan ito ng threads ng Instagram na sa loob lang ng 6 days ay naabot nito ang 150 million users. At ngayon, itong kaka-launch lang na Telegram-based game na Hamster Combat ay pumapangatlo na sa record na nalagpasan ng 150 million users sa loob ng maikling panahon. At sabi nga ng co-founder ng The Sandbox Metaverse na ang mga Telegram-based game ay nagpapakita ng bilis ng innovation sa mga play-to-earn games. So ito yung next generation of games sa Web3. Well, sumikat lang naman yan dahil sa expectation of possible profits sa airdrop. Pero the concept is the same naman. Ang mga tao dati pinasok ang play to earn kasi gusto nila kumita dito kahit ayaw nila sa laro. Now, mas mabenta ngayon ang mga Telegram-based games kasi it's easy and free. And that's the people wants. At dahil nga sa dami ng naglalaro ng Hamster Combat, napalago ng project ang kanilang mga social media channels at tinalo pa nga nito ang dami ng pumapasok na subscriber ni Mr. Beast sa loob ng isang buwan. At sabi nga dito, nag-apply daw ang team nito sa Guinness Book of Record na mapabilang ang YouTube channel nila na nakapagtala ng 10 million subscribers in 1 week. And that's their another milestone. At sabi ng mga YouTube expert na malaki na ang kinikita ng Hamster Combat sa YouTube channel pa lang nito. $11 per 1,000 views. So since May 24 to June 26, ang channel ay nakakuha na ng 473,709,858 views. And they already earned $5.2 million sa kanilang ad revenue. At na-track din na ang Hamster Combat channel ay merong average 21 million views per day over the past 2 weeks. So kumikita sila dito ng almost $230,000 daily from revenue payouts. Sa tingin nyo, malaki-laki kaya ang magiging value ng token nila kapag lumabas na? Let me know in the comment section. Remember, they have a huge community and interest. At yan ang gusto ng mga malalaking exchange. Kaya hindi imposible na malist agad yung token nito sa mga bigating exchange. Sa totoo lang, hindi na bago ang concept na ito. Ngayon na lang ulit na hype at katulad nga ng nasabi ko sa previous video dahil yun kay Notcoin. Na yung mga tao na naglaro nun ay hindi nabigo at nakatanggap naman talaga. And even airdrop, matagal na yan. Matagal nang pinagkakakitaan ng mga crypto enthusiast. Hindi na nga lang ito ganun kadali katulad ng dati. Pero ngayon, sa mga Telegram-based game, mas napadali na naman ito pasukin ulit ng mga tao. Iba pang news nung mga nakaraan ay ang SEC sues Consensus over MetaMask brokerage staking service. Ang United States Security and Exchange Commission ay nag-file nga nung nakaraan ng lawsuit against Consensus. Ito yung parent company ng MetaMask. Sabi sa complaint na ang company daw ay nag-ooperate ng unregistered broker and engaging in the unregistered offer and sale of securities gamit ang MetaMask swap since 2020. Kasama sa
complaint ang sinasabi ng SEC na nakakolekta daw ang company ng $250 million in fees by brokering crypto asset transaction at sa pag-o-offer din ito ng staking services na walang proper registration na kailangan gawin ng isang company para maprotektahan ng mga investors. Ang SEC ay humihingi ng permanent injunction, civil penalties and other equitable relief laban sa consensus sa kanilang paglabag sa federal security law. Also, dahil nagsisilbing intermediary ang consensus sa Lido and Rocket Pool staking program, unregistered daw ang mga transaction dito at hindi mapoprotektahan ang mga investors. So ang consensus at SEC talagang nagsasampahan ng kaso yan. Kasi nung nakaraang April ang consensus ang nag-file ng lawsuit laban sa SEC at china-challenge ang tangka nito na i-classify si Ethereum na security. At sa panibagong lawsuit na ito ng SEC, ino-complain nila na ang mga staking program na ino-offer ng Lido and Rocket Pool ay isang uri ng investment contract. They are claiming na ang staking programs are investing Ether in a common enterprise with a reasonable expectation of profits. At wala sa dalawang pool na ito ang nag-file ng registration statement with the SEC. Wala pa kasing malinaw na batas kung paano ba tatratuhin ng staking, proof of stake consensus. Kasi it's a technological development na inaalis ang intermediaries. It's a security protocol na ginagawa para patakbuhin ang isang blockchain network. Marami na kasing meaning ang staking ngayon. Pero the idea ay nanggaling lang naman sa predecessor nito na proof of work. Dahil nga matakaw sa kuryente ang consensus ng proof of work, kaya inadapt ang proseso ng proof of stake. So pinagdedebatihan pa talaga yan kung karapat dapat bang i-apply ang batas na ginagamit ng SEC sa blockchain. Anyway, price action update muna tayo kay BTC. Kung napanood nyo yung previous video ko about dito, itong nakikita natin na price movement ni BTC, ito na yung sinabi ko last week na magbabounce siya and could form a lower high. At ipinakita ko din sa inyo doon yung bullish and bearish scenario ng price action ni BTC. Ulitin natin, a lower high na if malakas talaga ang mga sellers dahil sa possible FUD and negative news na hindi natin mapipredict, ang lower high formation na yon ay titingnan ng mga short seller na head and shoulder and potentially attack this area. Now, ang bullish case scenario na ipinakita ko na din sa inyo last week na yes, it could form a lower high. Merong attempt na tulak paibaba pero hindi na siya makakarating sa previous swing low sa area ng 58,000. Magbabounce na siya sa 60K para mag-form ng higher low, a sign of strength. At dahil dyan, makakabuo na tayo ng symmetrical triangle, a balance between buyers and sellers. At dito na mangyayari yung possible continuation. Again, opinion ko lang yan. At kung matagal na kayo dito sa channel, siguro naman nakita nyo na kung paano natin i-anticipate yung price movement ni BTC sa loob ng range na ito. Overall trend natin, nasa bullish trend pa din tayo and the continuation rally is still likely. Tsaka kung titingnan natin yung weekly price action niya, we have a nice weekly close candle dito. Normally, nagre-resulta yan sa bounce. Okay? So yun lang ang update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.